ka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Alizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Legal. Nagbabalik po ang DZRH, usapang legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, usapang prenuptial agreement. At syempre pa, binanggit na po natin, napakahalaga po nito to keep your mana. Although gusto ko pong linawin na kapag ka po kayo ay ikinasal at yung pagmamana ay nangyari na kayo ay kasal na, yun po ay nananatiling eksklusibong property ng nagmana. No? So yun pong pero kapag ka po yung mana ay tinanggap bago kayo ikasal, yun ang nagiging pagmamay-ari ninyong dalawa ng asawa mo. Pero kung ito po ay tinanggap na kayo ay kasal na, yun po ay eksklusibong property, pagmamay-ari ng taong or ng asawang nagmana. So kung halimbawa po ako po ay ikinasal ngayon, halimbawa lang, bukas ako ay magmana. So ibig sabihin po,
akin lang yon yung property na yon. Bagaman at tinanggap ko or dahil tinanggap ko during the marriage, no? Kung wala kaming prenuptial agreement. Usapang Legal. At kahit po absolute community of property, kung ito po ay tinanggap during the marriage, ito po ay eksklusibong property ng nagmana. Ang nagiging may-ari po ng ng mag-asawa ay yung tinanggap or minana before the marriage. Pero wag po kayong mako-confuse yung oras ng pagmamana, ha. Yung oras po ng pagmamana ay yung panahon ng pagkamatay ng nagpapamana. Bagaman po halimbawa namatay, di ba, alam niyo naman po, namatay si Nanay Flory 2023, no? Tapos ay hindi pa po namin nababahagi ang mga properties, no? Halimbawa lang, no? Tapos mag-asawa ako ngayon. Tapos next week maisipan ko na, ay, mga ate, hatiin na natin ang mga naiwan ni Nanay. Yung pong pagmamana na yun, ay nangyari bago pa ako ikasal, and therefore bagaman at next week pa ang hatian, yun po ay pagmamay-ari na naming dalawa ng asawa ko kapag ako ay ikinasal bukas. Okay? So ang reckoning po ay kailan ng matay dahil nangyayari ang pagmamana sa oras immediately after ng kamatayan ng pinagmumulan ng mana. Usapang Legal. Magandang gabi din sa iyo, Melvin Letrodo, and of course, Miss Karina Hizon and Mami Eloisa Hizon. Magandang gabi po sa inyo. Gayun din sa iyo, J. Lo, nanonood dyan sa atin sa Kuwait. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. At syempre pa yung mga kamag-anak ko dyan sa Benavista, Marinduque. Magandang gabi po sa inyong lahat. Itong si Margarita Guevara ay nanonood din sa atin. Si Emma Flores sa Santa Rosa City sa Laguna, Mirna de la Cruz, Moonbeats, Kenneth Arevalo, Henry Dolohan, at si Jerry Sumagaysay, Tita Ami Miraflor Garcia. Usapang Legal. Okay, paalala ko din po na kapag ka po kayo ay may prenuptial agreement, dapat po ito ay in writing, signed, at ginawa bago pa ang kasal, no? Para po hindi ma-prejudice ang third persons, kailangan po na i-register, no, sa local civil registry at proper registries of property. So meron pong registration. Bakit ba kailangang irehistro ito? Kasi maari po, no, kung walang rehistro ito, maaring ipangako na hindi, may mamanahin ako. Ang ipambabayad ko sa'yo. Maraming mana ang mapapangasawa ko pag kinasal na kami. Akin na din yun. Yun ang ipambabayad ko sa'yo. Gagamitin kong collateral. Naku naman. Naloko na. Diba? Usapang Legal. Kaya napakahalaga po, no, na ito ay registered, no, sa local civil registrar. Sabi ni Ma'am Teresita, yung si Heart at si Cheese, nabasa ko noon, may prenup sila. Ayun din yung sinasabi. But, alam niyo po ba na kahit na ang dalawang mag-asawa ay nagkaroon ng prenuptial agreement, no, bawal pa rin pong mag-donate sila sa isa't isa. 'Di ba? So kung halimbawa po, 'di ba natatandaan ninyo si Senator Cheese ay nagregalo daw ng isang, magkano ba 'yun? Ilang paki-double check mo nga, Miss Josa or Don Billionario. Paki-check mo nga kung ano na nga ba yung singsing na iniregalo ni Senator Cheese kay Heart Evangelista at magkano yung halaga noon. Usapang Legal. Kasi po, no, yun pong mag-asawa ay hindi pinapayagan na magregaluhan ng mamahalin. Di ba pwedeng mag-donate sa isa't isa? Yun. Napakahalaga po noon. So, ibig pong sabihin, illegal po yung mga malalakihang donasyon or malaking halaga na donasyon. Bakit? Ang inaalaw lang po ng batas yung mga moderate gifts kapag ka po may okasyon. Halimbawa, birthday, anniversary, Christmas, New Year, ewan ko kung nagregalo
ireregulahan kayo pag araw ng patay, no? Pero wala naman siguro ireregulahan kung araw ng patay, hindi ba? Ang usual na reguluhan ay Christmas, New Year, anniversary, birthday. Gawin na lang natin pa, isama na natin na monthsary, ano? kung kayo ay nagse-celebrate noon, no? So yung anong tawag dun sa ring na yon, Don, nasa 56 to 58 million pesos daw yun ang halaga, kung totoo yun, no? We're not saying yun lang po ang mga pinag-uusapan sa SOCMED, no? Pero bawal po yun unless of course na ikaw ay multi-billionaire at yung 58 million ay barya-barya lang sa'yo, no? Pero kung ikaw, alimbawa ay 10 million pesos lang ang ari-arian mo, na bumili ka ng halagang 5 milyon regalo sa asawa mo, ay medyo may problema tayo dyan. Usapang Legal. Yan. Yun pong prenuptial agreement. Nasa 1 million. Hindi na lang 58 kasi magkano na ang peso ngayon? 62 na ang peso ngayon, di ba? Di 62 million, depende, tumataas ang value according to exchange rate. Anyway, salamat sa iyo, Don. Anyway, no, kapag ka po kayo ay may prenuptial agreement, protection po 'yun sa ari-arian ng spouse dahil sa civil liabilities, claims na may kaugnay sa public office. Kung wala pong prenuptial agreement, no? So, automatic conjugal po yung mga ari-arian, absolute community of property. Di kayong dalawa ang nagmamay-ari ng property, no? Kung halimbawa po, no, nasangkot sa katiwalaan ang iyong asawa na government official, kung wala kayong prenuptial, di pati yung mga kung halimbawa po nagkaroon ng freeze order ang AMLAC, di nasali din ang iyong mga ari-arian, no? Kailangan mo patunayan ang mga bagay-bagay. Usapang Legal. O kung isi-sequester ng gobyerno, alam niyo po ba, meron tinatawag na civil forfeiture, isang 1955 law. Ewan ko kung bakit hindi ito ini-invoke ng ating gobyerno sa mga nai-involve sa katiwalaan at merong nagkakamalang napakaraming pera na hindi naman, kumbaga, ay mahirap i-justify, no? Bakit? Meron po tayong pasensya na kayo, magsisegue ako. Meron po tayong 1955 law, and this does not apply, I'm not saying this because of the impeachment complaint, but this is for everybody na involved in corruption, na mayroong hindi maipaliwanag na salapi, na halaga ng salapi sa kanilang mga ari-arian, no? Meron po tayong 1955 law na tinatawag na civil forfeiture. Pinapahihintulutan po ang AMLA, Anti-Money Laundering, AMLAC, Anti-Money Laundering Council, no, na i-freeze, no, ang mga ari-arian for 20 days, extendable for another, I think, 6 months. Pagkatapos nito ay magkakaroon po ng petisyon para sa civil forfeiture kasi sa ilalim po ng batas, no, ang sinasabi po doon, kapag ka ikaw, no, ay labis-labis ang iyong lifestyle, no, bongacious ang sabi nga nila. Kung bongga ang iyong lifestyle, tapos tinitingnan ay yung iyong mga ari-arian, napakarami, na mayaman ka, pero hindi mo maipaliwanag kung ano ang pinagmulan nito, no, dahil yung iyong kinikita ay hindi naman ganoon kalaki para makapagkamal ka ng ganoong klaseng salapi, ganoong karaming salapi at mga ari-arian. Pwede itong i-sequester, i-forfeit ng gobyerno, no, na hindi kailangang patunayan o hindi kailangan ng kriminal na kaso, no? So ewan ko kung bakit hindi ito ina-avail or hindi ito ginagamit ng gobyerno laban sa mga nai-involve sa mga katiwalaan na noon namang bago pumasok sa gobyerno ay hindi naman kayamanan, bigla pumasok lang sa gobyerno, no? Papagawa ng hotel, bumibili ng kung ano-anong mga ari-arian, di ba? Baka po pwede ninyong tingnan ito, soldier. Usapang Legal. Solicitor General. Ano pong gusto ninyong ipabasa, Ginoong Melvin Letrodo? Kasi wala namang nakalagay, pakibasa naman po, no? Ay, maraming salamat po sa patuloy na panunood, pakikinig ninyo.
Okay, magandang gabi po, Restituto Garcia. By the way, kung kayo po ay, paalala ko lang po sa mga humahanga, sa mga anchors, reporters, wag po kayo magsusulat ng mga, wag po kayo magpo-post, no, ng mga hindi kaaya-ayab. Alam ko pong kayo ay natutuwa sa amin or sa mga kasama namin. Iwasan po ninyo yung medyo offensive na, ha? Bakit? Meron po tayong Safe Spaces Act. Mas mataas po ang parusa kapag kaputin na pumasok yan or na-offend yung taong mini-message ninyo, pwede pong pumasok sa violation ng Safe Spaces Act. Mas mataas po ang parusa kapag po ginamit ang internet or pinost online dahil ito po ay 1 degree higher. Kaya yung mga ibang hindi ko na lang babanggitin ng mga pangalan ng masyadong i-stalk, ng aanoy kay Miss Josa, kay Miss Jackie. Alam ko pong mga gaganda itong mga bata na mga staff namin at magagaling. So iwas-iwasan po yung mga bagaman at matindi po ang inyong paghanga, no? Minsan po yung sobrang paghanga ay nai-express natin sa hindi magandang paraan. Maaari po yan pumasok sa violation ng Safe Spaces Act, at kung hahabulin po kayo ni Miss Josa, ni Miss Jackie at ng iba pa naming staff dito, maaari po kayong managot. Kaya iwas-iwasan po natin yun. Let's admire from afar, i-appreciate natin sa paraan na hindi nakakaanoy, hindi nakaka-vex, hindi nakakairita. Usapang Legal. Okay, magandang gabi sa iyo, Jeffrey Nicole. At maraming iba pa. Yan, balikan po natin ang ating talakayan. Na-segue lang ako. Pero do you agree with me na dapat na pinupurso ito ng Office of the Solicitor General or ng gobyerno? Itong mga nai-involve sa katiwalian. Kahit ano pa man, flood control, mga contract sa gobyerno o kung ano pa man. No? Kaya nga po, again, napakahalaga po ng SALN. Statements of assets and liabilities and net worth, SALN. Nakaranas na ako maglagay ng ganyan, pati mga libro ko pati nga mga libro ko isinali ko di ba? Maganda po yan, at least pagdideklara ng SALN, protection na din yan ng mga government employees. Bakit? Pag dineklara mo lahat bago ka pa pumasok, no? At least yung mga pera mo ay deklarado at hindi ka na maki-question later on. Kung lumaki man ito, at least meron kang base na, ito lumaki ito dahil sa ganito. Diba, yung mga low books ko, bigla-bigla, hindi naman tumaas yung value, pero indikasyon ay abogado pala ito. Nagagamit, nag-aaral. Mga bagay-bagay na nagmamatter po ba? Usapang Legal. Okay, sabi ni Jeffrey, lahat dapat. Tama, I agree with you. 100%. Yun. Anyway, so going back to our discussion, so yung protection ng sa ari-arian ng spouses laban sa liabilities, no? Kapag ang napangasawa mo ay government employees, lalo na kung masangkot siya sa katiwalian. I am not saying nasangkot siya sa katiwalian, pero may pagkakataon, hindi po ba, na minsan napapagtripan ang ibang tao, inosente pala. Minsan din naman ay talagang guilty. So, pareho pong itong protection. So hindi dapat hostile ang ating pagtanggap sa ganitong idea ng prenuptial agreement. Usapang Legal. So kapag kaugnay po nito, no, kapag po, no, sa jurisprudence po, ang civil liabilities ng isang spouse, no, halimbawa dahil sa criminal conviction ay maaaring i-enforce laban sa conjugal assets kung walang exclusive property ang offending spouse. So ganito, no, halimbawa lang, sige na, hindi government employee ang napangasawa mo. Ngayon, na-involve siya sa krimen, no? Na-involve sa aksidente. 'Di ba? Nakasagasa, nakapatay, no? May award ng damages. Wala namang ibang ari-arian. Yung mana mo dahil wala kayong prenuptial agreement. 'Di ba? Minana mo kay nanay at tatay bago ka ikasal. Mahal na mahal mo, ito lang naiiwang ari-arian na souvenir, no? Kaya iniingatan mo 'yan. Iniingatan natin dahil galing ka na nanay at tatay, dugo at pawis ang pinuhunan, so you want to keep it sa iyong pamilya lang. Pero wala kang prenuptial agreement. Nakabundol ang asawa mo, tapos nahatulang guilty. 'Di ba? Hinabol ngayon ang ari-arian dahil wala naman siyang personal na ari-arian, eksklusibong ari-arian. Paano na yung mana mo?
wala na, goodbye dahil nakasagasa ang asawa mo, 'di ba? Usapang Legal. Enforce doon sa ari-arian ninyo or supposedly ari-arian mo lang, 'di ba? Ayan, isa pa rin po 'yan sa mga advantages ng prenuptial agreement. Kaya hindi dapat, hindi mo ako mahal. Wag lang ng idrama. Wag lang mag-inarte. Hindi mo ako mahal Ewan ko lang kung magkaganyan pa kayo kapag kayo nag-aaway na kayo ng mga ari-arian ninyo dahil nang mababae na o nang lalalaki na yung isa. Ayan. So, kapag ka po ganyan, wala kang protection. Ano naman kapag ka nag-total separation of property or complete separation of properties? Again, kapag ka po complete separation of property, yun ang pinili ninyo. Lahat ng ari-ari ninyo bago at bago ikasal at habang kasal pa kayo ay kanya-kanya po ang pag-aambaga ninyo yung mga gastos para sa pamilya. Yan. So, attorney, paano pag kami ay may prenuptial agreement, complete separation of property. Pagkatapos po, yung isa po doon ay naunang namatay po yung asawa ko marami po siyang ari-arian. Ibig sabihin ba, hindi na ako magmamana sa kanya? Siyempre magmamana ka. Compulsory heir ka pa din pati yung mga anak mo. Yun pong prenuptial agreement ay patungkol lang sa anong sasaklaw, no? Sa mga ari-arian nyo. Hindi po nito sinasaklaw yung oras ng manahan. Ayan. Kaya maganda rin po ito. Usapang Legal. By the way, gusto ko pang linawin na pwede rin po yung partial separation of properties. Pwede yun. Anyway, dahil generous po kami ngayon, dalawa po ang mananalo ng 500 pesos sa ating Kring Kring Panalo promo at mukhang may good news ang isa natin. Nagme-message siya ngayon panay ang comment din niya sa atin Max Alvarez, magandang gabi dyan sa Capiz, no? Nanonood sa atin ng live dyan sa Capiz. Jerry sa Magaysay, magandang gabi. Annabel Bernalte Fuentes sa San Jose Occidental, Mindoro. Magandang gabi po sa inyo dyan sa mga taga Mindoro. Hindi pala siya. Baka ito nga yun. Nagtaka pa ako Anyway, kunin na natin yung winner ng ating Kring Kring Panalo promo. Yan. Magandang gabi po sa inyo. Hello po. Magandang gabi. Oo. Ikaw ba, ano pong pangalan nila? Jeffrey Nichols po. Jeffrey. Nichols. Meron kasing nagko-comment dito na Ray Jeff Locsin. Yes, ako po yun. Ikaw din. Binaliktad mo lang. Sabi ko na nga ba Okay. Ikaw ay taga saan? Imus Cavite po. Taga Imus Cavite. Masarap dyan yung masarap sa Imus yung mga ube, halaya. Nangganisa po. Gano'n, hindi ko pa na-try. Pero yung ube, halaya, alam ko. Sabi mga kakanin ko. Oo. Anyway, meron akong isang napakahirap na tanong sa'yo. Ano ang kauna-unahang radio station sa buong Pilipinas na nag-celebrate ng 87th anniversary noong July 15? DZRH po. Okay, DZRH, tumpak, nanalo ka ng 500 pesos. Stay on the line at ikaw ay kakausapin ni Don Billionario para makuha mo ang iyong premyo. Usapang Legal. Diba? Nanood lang, nanalo na ng 500. Meron pang isang mananalo maya-maya, no? Before matapos ang ating programa. So magko-commercial po muna tayo. Ipagpapatuloy natin yung tungkol sa manahan naman kung kayo ay may prenuptial agreement. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.
Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa bells Alang plastic number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. Okay, maraming salamat po sa inyo. LD Santos. Sabi niya, uy, ano ba yun? Ang mga reporter po namin naka-assign po yan sa kanyang mga beat. Kaya hindi po ibig sabihin na sila ay doon naka-assign, ay doon na sila na yung mga supporters noon or ipinagtatanggol. Okay? Si magandang gabi LD Santos, Rudy Valpal, Ma'am Melvin Letrodo, gayon din sa'yo, at Teresita Atienza, at nasaan na ba? Meron pang iba dito, Gilbert, magandang gabi sa iyo. Jerry Sumagaysay, thank you very much for watching, at maraming iba pa. Okay. Usapang Legal. So, magmamana pa ba? Ang tanong, magmamana pa ba sa isa't isa ang mag-asawa kung meron silang complete separation of property or yun ang kanilang napagkasunduan bago sila ikasal? Sabi niyo, ang punto po is yes, no? Pwede pa rin pong magmanahan ang mag-asawa sa isa't isa kahit pa total or complete separation of property ang kanilang regime. Magkaiba kasi po yung property regime o yung paano ang pagmamay-ari ng mga ari-arian habang sila ay kasal, at yung succession or inheritance. Sino ang mga heirs or tagapagmana kapag ka namatay. So ibig sabihin po, ang sinasabi lang nun, ano yung ownership ng mga properties na na-acquire or prior to or during. Kapag kamanahan, no, enforceable or nagtitake effect pa rin po yung tinatawag na compulsory heirs, whether testate or intestate. Ano po yung testate? Ibig sabihin, meron pong will. Yung intestate, wala pong will. Sa intestate succession, ibig pong sabihin, sa intestate succession, nagmamana pa din, no? Hindi pwede pa rin tanggalan ng asawa maliban na lamang kung merong valid disinheritance o kaya naman po ay merong merong legal separation of property. No, hindi legal separation. Nagkaroon po ng legal separation at yun pong naiwan, no, yung naiwan na asawa ang siyang nagbigay ng dahilan kung bakit nagkaroon ng legal separation. Ground po yun para matanggalan. So,
Ibig pong sabihin, kahit may total separation of property, may pagmamana pa din yung mag-asawa sa isa't isa. Usapang Legal. So kung halimbawa naman, attorney, ayoko siyang pamanahan pero wala naman akong valid na dahilan. Ayoko lang. No? Dahil nung araw naman, kanya-kanya naman kami. Siya nga ang nagsabi na kami ay total separation of properties. Pagkatapos ngayong kapag ka nagmanahan, makikinabang siya, ay magkaiba po yung usapin. No? Magkaiba po yung usapin. No? Dahil may nakareserba pong legitime, tinatawag, para sa mga compulsory heirs. Hindi pwedeng pawalan o hindi pwedeng baliwalain dahil inireserba po ng ating civil code yung kalahati ng total estate o yung ari-arian ng namatay doon sa kanyang mga tagapagmana. At tagapagmana niya ang asawa. Usapang Legal. Okay? Malinaw po ba? Uy, Ma'am Magdalena Martin, magandang gabi sa'yo. Matagal kitang hindi napapansin dito sa ating group chat. Kung sa bagay, lagi ako nakaupo madalas, no? Hapon kapag merong impeachment, pag Tuesday, Friday lang ako nandirito. Maraming Thursday lang pala ako nandirito ulit, no? At nagdi-discuss ng mga legal issues. Usapang Legal. Okay. Wala na ulit oras. Hindi bale. Dahil next week ay, next week? Tuesday. Anong meron sa Tuesday? Anong oras? Wala sa Tuesday. Pero sa Wednesday meron. Ay, si Attorney Camion. Pero 10 to 3, so hindi na po apektado ang usapang legal. So regular na po ang ating discussion next week. Iiwasan po natin ang impeachment na talakayan. Maliban na lamang po kung meron talagang sa palagay ko ay hindi natatalakay sa mga ibang programa na bibigyan paudlot-udlot, pasundot-sundot, ay tatalakayin natin sa mga susunod na araw. Yan, yun lang po, para lang po magbigay linaw, especially sa mga difficult concepts, mga legal concepts. But anyway, paano ba yan? Ubus na naman po ang ating oras. Magsasama-sama na naman tayo ulit sa sa Tuesday. Pero bago yan, meron na naman pong isang mananalo ng 500 pesos. Nakakatawa, medyo may kalayuan. Magandang gabi po sa inyo sa ating Kring-Kring Panalo Promo winner tonight, or hopefully winner tonight. Hello po, good evening po. Oy, magandang gabi. Pangalan po nila? Hello po. Hello, magandang gabi. Ano pong pangalan nila, ma'am? O ma'am ba kayo o sir? Ano po, Sophia po. Sophia. So ma'am, anong apelyido nila? Ano po, Destaho. Destaho. May kaklase ako dati, si Dexter, Attorney Dexter Destaho, taga Surigao. Kamag-anak po ba ninyo yon? Taga Surigao din po kami. Taga Surigao din po siya, Attorney Dexter Destao, classmate ko sa law school. But anyway, taga Surigao del Norte kayo. Saan po sa Surigao? Ano po? Sa Bacuag po. Anyway, may isa po akong mahirap na tanong ngayon. Ano po ang kauna-unahang radio station sa buong Pilipinas na nag-celebrate ng 87th anniversary noong July 15? DZRH po ba? Okay, nanalo po kayo ng 500 pesos. Stay on the line at kayo po ay kukuhanan ng detalye ng aming Don Bilyonaryo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakasama po ninyo tonight, Romel Libin, maraming salamat. Magandang gabi din sa iyo, Jerome Lorenzo. At hindi naman pala siya nag-absent, si Ma'am Magdalena Martin. Maraming salamat po sa panonood, pakikinig. At magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. Same time, same station, same social media platforms. At yung hindi pa po nananalo sa ating promo, tsaga-tsaga lang. Sali rin po kayo doon sa ating naka-pin post sa ating Facebook page. At baka kayo naman ang manalo sa susunod na mga araw. Ako pa ang panyara ng bayan at Attorney Rina Seco. Nakasama ko pa sa kabilang side, Jeric Pareto at mga taga DZRH News Television, and of course mga taga IT, AM IT Department. Tama? Hanggang Tuesday, dito lang po sa sa Usapang Legal, dito sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy weekend!
Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo